Luno, so ngayon, no, alam nyo ba, no, na dito sa mundong ito ay para tayong mga hayop ba, no, na nakawala sa isang kwadra. Para tayong mga, parang gusto na natin gawin ang lahat ng gusto natin gawin. Or hindi talaga gusto natin gawin, kundi ginawa na talaga ng bawat tao kung ano man ang gusto nilang gawin. Dito sa mundong ito kasi, ang mundong ito kasi, alipin na Satanas. Ayon doon sa Biblia, ang mundo ay nagiging alipin sa Satanas. Bakit ko nagsasabi yan? Kasi nga, ang lahat ng ginagawa ng mga tao dito sa mundong ito, masama, kasamaan. Para tayong isang halaman na bubuhay sa buong palibot ng damuhan. No? Kung hindi mananatili ang ating pananampalataya, lalamunin tayo ng damo at mamamatay ang ating pananampalataya at magiging katulad tayo ng damo ng tao dito sa mundong ito. Dito sa mundong ito, magagawa natin ang kasamaan for a short time. For a short time, not long time. Dito sa mundong ito, ang mga sa Senado kasi, dito sa atin, nag-approve sila ng isang batas. Isang batas na nag-approve na napapabor doon sa mga tao na nagiging malaya sila sa kanilang mga ginagawa. Ano yon? Gaya nitong Suki Bill, LGBTQ. Binigyan sila ng kalayaan ng Senado upang ipagpatuloy ang kanilang gawin. Ikasal sila, same-sex marriage sa sinasabi natin. Alam nyo ba ang ganito? Isipin mo ang Senado mismo, ang mga leader sa bansang ito, ang siyang nagtutulak sa karamihan sa ating mga tao upang gumawa ng kasamaan. Every time na gumagawa tayo ng kasamaan, bagyo ang inaanin natin. Lindol, gutom, or ano pa man. Yan ang dumarating sa atin na every time na ginagawa natin yan. For a short time, ang mga tao malaya. Every time na ginagawan or pumapabor sa mga LGBTQ o sa mga ganitong klaseng tao ang batas, tuwang-tuwa sila kasi yes, binigyan tayo ng kalayaan, hindi na tayo maghihirap, hindi na tayo magtago-tago, binigyan tayo ng kalayaan, so gumawa tayo ng ganito, ipagpatuloy natin. For a short time, dito lang sa mundong yan. Lagi niyong tatandaan, mas may matindi pang batas ang hahatol sa inyo pagdating ng panahon. Mas matindi pa sa batas dito sa mundong ito na basura lamang. Dito sa mundong ito, isipin mo, inaprobahan ng bawat senado, ng gobyerno, na yan, gawin yan, Suki Bill, ano ba yun, pagpalawig ng batas para sa mga, may mga batas para sa mga napapabor doon sa mga LGBTQ. So every time na ginagawa nila ito, ang Diyos hindi natutuwa. Kasi alam ng Diyos na yung mga LGBTQ na yan, created by Satan. Sinasabi na yan dito sa Biblia. In the beginning, God created the heaven and earth. Tapos niyan, ginawa niya ang tao ng babae at lalaki lamang. So nangangahulugan, dalawang klaseng uri lamang yan. Pag may sumubran yan, ayon doon sa Biblia, pag may sumubran yan, sa kanya niya yan, ni Satanas. Noong ginawa ng Panginoon ang langit at lupa at ginawa niya ang tao na babae at lalaki lamang, walang LGBTQ niyan. Pero lumipas ang mga panahon. LGBTQ, mga bakla, mga tomboy, same-sex marriage, same-sex, lalaki sa lalaki, nagsisex, lalaki sa lalaki, or ano pa man, babae sa babae. Yan ang isa nakakasagwa sa paningin ng Panginoon. At bawat tao na gumagawa nito, Judgment Day ang haharapin for everyone. Kung ikaw isang magulang, hindi mo mapagsabihan ng iyong anak na ganito, ikaw ang nagtutulak sa iyong anak upang mananatili sa kasalanan. Pagsabihan mo yan, pagsabihan mo siya, tanggapin man niya o hindi, na ito ang dadanasin niya pagdating ng panahon. Kasi dito sa mundong ito, temporary lamang tayo. Dito kasi sa mundong ito, binigyan kasi ng kalayaan ng bawat tao. Kaya yung mga tao, instead na matakot sila sa Diyos, nawala na lang. Bakit? Paano? Inaaprobahan ng isang batas na siyang nagpapalaya na magpatuloy na gumawa ng kasamaan. Dito sa mundong ito kasi, dito sa sinasabi rin sa Biblia, sinabi ng ating Panginoon, itong mga taong ito nagpupuri sa akin, walang kwenta ang kanilang papuri. Pagsamba, walang kwenta. Bakit? Ang kanilang sinusunod, mga batas o kautusan ng tao.
Hindi kautusan o batas ng Diyos. Yan ang sinasabi sa Biblia. Kaya walang kwenta ang kanilang mga papuri, mga pagsamba. Papasok ka doon sa simbahan, isa kang babae, tapos tomboy ka. Isa kang lalaki, tapos bakla ka. Ganito, ganyan. It is an abomination from the Lord. Kung akala ninyo, sinasabi ninyo, kilala ko ang Panginoon, sumasamba ako sa Panginoon, pinupuri ko ang Panginoon. Hindi mo sinusunod ang kanyang salita, hindi ka namumuhay sa kanyang salita. Tingin mo ba yung paniniwala is magliligtas sa iyo? Hindi. Ayon mismo sa Biblia, ang bawat gumagawa niyan, kabayaran, kamatayan. Kaya dito sa mundong ito, for a short time, magsaya kayo. Magsaya kayo niyan. Pero lagi niyong tatandaan pagdating ng panahon, may mas batas pa nahahatol sa bawat isa dito sa atin. Dito sa mundong ito, ang buhay natin dito, walang kwenta. Lilipas tayo. Hindi ito ang totoong buhay natin or bayan, or bahay, or lugar, or mundo. Hindi ito totoo. Darating yung panahon, itong mga lahat ng ginagawa nyo dito sa mundong ito, pagsisisihan ninyo. Pag hindi kayo magbalik at magsisi sa inyong mga kasalanan at hindi kayo magbalik doon sa Panginoon, itong buhay ninyo ito, pagsisisihan ninyo ito. Maniwala kayo sa akin, kung hindi kayo gigising, ang ending ng bawat isa na hindi magkakaroon ng takot sa Diyos, impyerno. Bakit mo gugustuhin yun? Ito ba ang kalooban ng Diyos? Gusto ba ng Diyos ang bawat isa sa atin ay bumabagsak sa impyerno? Hindi. Ang gusto ng Panginoon ay magiging isa tayo doon sa kanyang kaharian. Ngunit ang sinusunod ng bawat tao ay hindi kautusan ng Diyos, kundi kautusan ni Satanas. Kaya nga ang tao, ang daming gumagawa ng kasamaan. Ang gobyerno naman, nag-aaproba ng isang batas na papabor doon sa mga tao na magpatuloy sa gumawa ng kasamaan. Ang mga taong yan na nagtalaga niyan, hindi ang Diyos kundi si Satanas. Bakit ko nasabi yan? Kung yung tao na yan itinalaga ng Diyos, ang gagawin niyang batas, yung papabor, upang ang tao mapaiwas sa kasamaan. Dahil nga ang batas na ginagawa niya, nagpapabubor doon sa mga tao na magpapatuloy sa kanilang paggawa ng kasamaan. So nangangahulugan, yung mga tao na yan, itinalaga ni Satanas at hindi ng Diyos. At yung mga followers naman ni Satanas, na sumusunod din ni Satanas, tuwang-tuwa kasi pumabor sa kanila. For a short time, magsaya kayo. Magsaya kayo for a short time. Lagi niyong tatandaan, pagdating ng panahon, Judgment Day, according sa mga nagawa nyo dito sa mundong ito or nagawa natin dito sa mundong ito, ang siyang hahatol sa atin pagdating ng panahon. Pipiliin mo yon. Gugustuhin mo yon. Lagi niyong tatandaan, dito sa mundong ito, hindi ito ang totoong buhay. Hindi ito ang totoong bayan natin. Hindi ito ang totoong mundo natin. May pangalawa pang buhay after death. After death is judgment according sa mga nakasulat sa Biblia. Dito sa Revelation, kahit sinong tao na hindi nakasulat ang kanilang pangalan doon sa libro ng buhay, itatapon sa impyerno. Ilalayo kayo sa presensya ng Panginoon. Ilalayo kayo sa presensya ng Panginoon na tawag kayo ng tawag doon. Hindi na kayo diringgin. At yung buhay ninyo dito sa mundong ito, i-course nyo yan, sumpain nyo yan pagdating ng panahon. Maniwala kayo sa akin. Pagsisihan nyo ang mga araw na ipinapanganak kayo. Susumpain nyo ang araw na ipinanganak kayo pagdating ng panahon na itatapon kayo sa impyerno. For a short time, magsaya kayo. Pagdating ng panahon, Judgment Day, ito-torture kayo ni Satanas doon. Si Satanas ang magiging Diyos nyo doon sa impyerno. Yan ang katotohanan according sa mga nakasulat sa Biblia. So, hanggang dito na lang, and God bless everyone.